Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo sa isang vintage stereo cassette, isang Sanyo. Ano ba yung brand nito? Modelo nito. Ang modelo nito ay M7700K. So M7700K. So yun yung kanyang yun yung kanyang modelo. Yan, kung mapapansin nyo, medyo luma na talaga siya. May sa atin, may nagdala dito sa atin. Pinapasubok lang kung pwede siyang i-restore So dahil nga may sentimental value do yung itong item na to. Ayun, kung makikita nyo, may nakalagay pa dito, Singapore. So, ang tagal na, November 17, 1981. Tapos may mga pangalan pa ng babae at lalaki dito na nakalagay. So, sa ganitong unit, kapag nagre-restore ka ng ganito, medyo matagal yung proseso dahil fully analog pa yung kanyang mga gamit. Lahat ng mga switches ay analog. Kaya hindi ko na pinapakita sa inyo dahil nga mahaba yung proseso sa paggawa natin dito. At isi-share ko na lang para sa mga bago kung ano ba yung nararapat gawin, ano ba yung umpisahan mo kapag naka-encounter ka ng ganitong mga unit. Tsaka may pahabol pa yung isang natin dito. Uh, yung customer kung yung kanyang power supply ay pwede ba raw ilagay sa loob. So ito yung ginagamit na kanilang power supply. Ang supply voltage kasi nito ay 7.5. Meron siyang lang ganitong adapter Ayan. So hindi talaga po pwede dahil napaka-compact nito sa loob. Kahit nagamitan pa natin siya ng switch mode power supply, hindi pa rin magkakasya. So ang ginawa natin, tinanggal na lang natin yung 500 mA na transformer, tapos inilagay natin siya dito sa mga tinatabi natin ng mga kaha ng adapter. So tamang-tama, inarrange lang natin ng maayos para hindi siya alog-alog, tapos mahigpit. Ayan. So dito, so maayos na yung kanyang adapter. So ito na ngayon yung gagamitin natin. Ang ang problema nito nung dinala ay walang power. Tapos nung mapapower na natin, intermittent, tapos maingay itong lahat ng control na to, itong balance, tune, tapos yung kanyang volume. At nung naayos na natin to, wala namang station. Pareho lahat yung 4 band, yung AM, FM, SW1, SW2, walang station na lumalabas. So, kapag nakakarinig kasi tayo ng mga ganitong item, lagi natin, tsaka ako mismo, lagi kong sinasabi na kapag may kalumaan na yung item, kailangan magpalit tayo ng mga electrolytics capacitor. Yun lagi sinasabi natin. Pero, hindi sa lahat ng panahon na automatic magpapalit tayo. Sa ganitong, yun sinasabi natin, sa ganitong unit na fully analog siya, ang ginagawa natin dito kapag meron siyang power tapos walang station o kaya yung ibang trouble pa, ang una kong ginagalaw dito, ito yung mga control, inaayos ko to, especially sa volume. Kasi dito tayo umaasa na magkakaroon siya ng sound Kailangan nasa condition yung volume natin. So kapag ayos na yan, yung mga control, so halimbawa ganito, tatlo sandali lang naman yan. So sa paglilinis, mas mainam yung maglilinis tayo ng ganito. Kasi nga matitibay itong mga control na to. Hindi to basta-basta napupudpod yung kanya mga carbon sa loob. Binabaklas natin yan, tapos hindi natin basta-basta ini-sprayhan. Kasi kapag ini-sprayhan kasi natin, nawawala yung kanyang yung parang grasa. Kaya yung iba ngayon, kapag pinisprayhan mo siya, pag pinihit mo ng ganon, masyadong malambot na siya. So pangit na tingnan, hindi mo na maitatama kung lalakasan mo sa kahihinaan. So kapag naayos na natin to, ang inuuna ko talaga dyan, bago ako
magto-troubleshoot dito sa board o magpapalit ng mga kapasitor, ay inuuna ko muna yung kanilang tinatawag na kanang mga kanyang mga analog switches. So katulad nito, ito, yung input selector switch, mode switch, tapos function switch. Ito naman yung kanyang band switch. Ayan. Kung saan pwede ka maglipat, EM, FM, SW, ito. Tapos dito, yung kanyang record and playback switch, RP switch. Kung halimbawa, gustong ipaayos yung kanyang cassette. So yun muna, binabaklas natin yan, nililinis, sinisigurado natin na lahat ng mga analog switches ay nasa kondisyon bago tayo pumunta dito. Yan yung ginagawa natin. Kung paano siya baklasin, paano siya lilinisin, napakaraming video pwede kayong manood para sa mga baguhan. Pwede kayong manood kung paano siya baklasin, paano linisin, ayusin ng safe na hindi mo masisira yung mga contact sa loob. Yun yung unang ginagawa ko bago ako magpapalit ng mga kapasitor, mag-troubleshoot dito sa circuit. Yun yung pinaka-importante. Tsaka ito, ulitin ko kapag pinapagawa yung cassette, importante yung RP switch na ma-check natin, malinis natin. Kasi kung hindi mo malilinis yan, pwedeng kahit na malinis na yung head mo bago yung kanyang tape head, pwedeng mahina yung tunog, either left or right channel, o kaya hindi ganong malinaw, malinis pakinggan yung tunog ng cassette. Tapos hindi ka makakapag-record kapag nagkakaroon ng problema yung record playback switch natin. So yun yung dapat unahin natin. Yun yung mga dapat uunahin. So ito naman kasi mga ganito, huwag kayong basta-basta mag-spray dito sa variable natin. Katulad ng iba, may mga special na ginagamit dito para malinis. So ginagamit namin dito dati yung tinatawag na C90. Yun yung namin dito kapag sobrang dumi na sa loob. Ayan. Okay? So, ayan, natapos na natin to. Ayan, subukan natin. Ayan, so naka-EM tayo ngayon. Okay, so naka-EM. Okay na yan. Tapos lipat naman natin siya sa FM. Okay? So, tumutunog na siya ng normal. Pwede natin siya ngayong ibalik sa may-ari. So, yun lang yung mga dapat gagawin nyo kapag naka-encounter kayo ng mga vintage na mga ganitong unit. Tapos, fully analog yung kanyang mga switches. Unahin nyo munang linisin yung mga control, analog switches bago kayo mag-troubleshoot doon sa pinaka-electronics board niya. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.